Hello, good evening. Peace be with you, the name our Lord Jesus Christ. Our topic for tonight, the Son of Israel is God. It is our Lord Jesus Christ. I'm sorry about late down. I load again. So I'm late for the start for live. God, it is our Lord Jesus Christ. Our topic for tonight. Good evening po, peace be with you. The name our Lord Jesus Christ. The stone of Israel is God according to the Holy Scripture. Ayun po. Yun po yung ating paksa. The stone of the Israel is God. Ang manunubos na Diyos at saka yung Diyos na may mana o isa lang po yun, yung Panginoong Yesus po yun. Siya po yung Diyos na manunubos, yung Panginoong Yesus. Siya rin po yung bato sa Israel na Diyos, yung Panginoong Yesus po, na itinakwil ng mga tao. Hindi sila nakinig sa utos ng Panginoong Yesus. Siya po yung Diyos na manunubos, yung ating pong Panginoong Yesus. Siya po, isa rin po ang Panginoong Yesus, no, sa manglalalang na Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Siya yung bato na Diyos. Siya rin yung manunubos. Siya yung Diyos din na mayroong mana. Ganun po. Siya yung Diyos na tumubos ng mga kasalanan ng mga tao. Siya yung manlalalang na Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Ang Panginoong Yesus po ang nagsasalita po dito. Dito sa Isaiah 43:14. Ganito ang sabi ng Panginoon na inyong manunubos. O, yung Panginoong Yesus po yun, yung manunubos. Na banal ng Israel, dahil sa iyo nagsugo ako sa Babylonia at aking ibababa silang lahat na para mga palaboy sa makatid bagay ang mga Kaldeo sa mga sasakyan dagat ng kanyang kagalakan. Ako ang Panginoon ninyong banal, ang may lalang sa Israel, na iyong hari. O yun o, siya rin pala yung may lalang sa Israel na hari. Siya kasi yung Diyos, manunubos, manlalalang, o yung batong Diyos, siya po yun. Marami siyang kapangyarihan na katangian ng Panginoong Yesus. Babasahin ko sa inyo muli, tapos papatuloy ko. Ako ang Panginoon na inyong banal, ang may lalalang sa Israel na inyong hari. Ganito ang sabi ng Panginoon na gumawa ng daan sa dagat, ng landas ng mga malawak na tubig. O siya pala yun, no? Yung nagbuka ng tubig, yung Panginoon na may lalalang, yung hari. O sino ba ang hari natin? Di ba? Isa lang, yung Panginoong Yesus. Na pinalakas ang karo at kabayo ng hukbo at ang kapangyarihan sila ay manghinang magkasama. Sila hindi na magsisibangon. Sila ay mga mamatay na parang tisim. Huwag ninyong alalahanin ang dating bagay o bulayin man ang mga bagay ng una. Narito ako'y gagawa ng bagong bagay. Ngayon nga at lalabas, hindi bagay ninyo nalalamang yaon. Gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal at mga ilog sa ilang. Pararangalan ako ng mga hayop sa parang at ng mga tsakal at ng mga asbestas sapagkat ako'y magiging
sapagkat ako'y magbibigay ng tubig sa lupaing masukal at ng mga ilog sa ilang upang painumin ang aking bayan na aking pinili. ang bayan na aking inanyuan para sa aking sarili, upang kanyang maihayag ang aking kapurihan. Kaya may hindi ka tumawag sa akin, O Jacob, kundi ikaw ay nayamot sa akin, O Israel. Hindi mo dinala sa akin ang mga tupa kambing na iyong mga pinakandog na susunugin, o pinarangalan man ako ng iyong mga hain. Hindi kita pinapaglingkod ng mga handog o niyamot man kita ng kamangyan. Hindi mo ako pinili ng mabangong kalamo sa halaga ng salapi, o binsog man ako ng taba ng iyong mga hain. Kundi pinapaglingkod mo ako ng iyong mga kasalanan. Iyong niyamot ako ng iyong mga kasamaan. O yun, yung Panginoong Yesus po to, yung nagsasalita rito sa Isaias. Yun po yung tumubos ng kasalanan o naglingkod sa mga tao. Kasi nga yung tao, kailangan niyang matubos yan sa kasalanan dahil pinasikaso sa kanya ng Ama yan, binigay sa kanya. Kaya nagkatawan tao siya, na ayun, siya yung pinaghahandugan nung una ng mga tao, yung Panginoong Diyos. Siya yung may lalalang. O basahin ko sa inyo muli para maintindihan nyo, no? Siya yung tumubos sa kasalanan, nagandog sa kasalanan. Sabi rito, basahin ko rito kasi mahaba to, no? Dito po sa sa Isaias 43:14. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang iyong manunubos na banal ng Israel. O yun, no? Panginoong Yesus to nagsasalita rito. Kasi siya yung manunubos, siya nga yung naglingkod sa kasalanan ng tao, di ba? Dahil sa inyo, nagsugo ako sa Babylonia at aking ibababa silang lahat na parang mga palaboy sa makapilid bagay, ang mga Kaldeo sa mga sasakyan ng dagat na kanyang kagalakan. Ako ang Panginoon na iyong banal, ang may lalang sa Israel na iyong hari. O yun, siya pala yung may lalang, sila yung mag-ama. Kasama kasi siya sa mga lalalang, yung Panginoon dito. Ako ang Panginoon na iyong banal, ang may lalang sa Israel na iyong hari. O gayon may hindi ka tumawag sa akin, O Jacob, kundi ikaw ay nayamot sa akin. Hindi mo ako dinala sa akin ang mga tupa ng kambing na iyong mga pinakahandog na susunugin. O yun, siya pala yung pinaghahandugan ng andito. O pinarangalan mo man ako ng iyong mga hain. Hindi kita pinagpaglingkod ng mga handog o niyamot man kita ng kamangyan. Hindi mo ako ipinili ng mabangong kalamo sa halaga ng salapi, o binusog mo man ako ng taba ng iyong hain. Kundi pinapaglingkod mo ako ng iyong mga kasalanan. Ayun, siya yung tumubos sa ating kasalanan, yung Panginoong Yesus. Pero siya yung may lalalang, siya yung may lalalang, sabi rito. Ang may lalang sa iyo, na iyong hari, di ba, sabi rin. Iyong niyamot ako ng iyong mga kasamaan, ang katawan tao siya yung tumubos sa ating mga kasalanan, ganun. Siya yung nagsasalita rito sa Isaias, siya yung pinaglingkod siya ng mga tao sa kasalanan, kaya siya nagkatawan tao para matubos siya tayo sa kasalanan, di ba? Basahin ko sa inyong muli rito. Hindi mo ako ipinili ng mabangong kalamo o sa halaga ng salapi, o binusog mo man ako ng taba ng iyong mga hain. Kundi pinapaglingkod mo ako ng iyong mga kasalanan. Iyong niyamot ako ng iyong mga kasamaan. Ayun, yung Panginoong Yesus po nagsasalita dito, nagkatawan tao siya. Kasi siya lang yung Diyos na manunubos, yung Panginoong Yesus. Siya po yun, yung tinakwil ng mga tao na Diyos, pero sa Diyos, mahalaga yun. Siya yung, the stone of the Israel is a God. Is our Lord Jesus Christ. Siya yung tumusbus ng ating mga kasalanan, na yung nagkatawan tao siya. Kaya nga sabi rito sa Isaias na ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanyang mga kasalanan, di ba?
Ngayon, kundi sabi rin sa Isaias, pinapaglingkod mo ako ng iyong mga kasalanan. O yung Panginoong Diyos po yung nagsasalita ron. Siya po, para patubos niya yung tao sa kasalanan. Ito sabi ng banal na kasulatan dito sa Lucas 1:77 upang may pakilala ang kaligtasan sa kanyang bayan sa pagkapatawad ng mga kasalanan. Ayun, nagkatawan tao siya. Siya yung naglingkod sa kasalanan ng mga tao, di ba? O, siya po yun, para matubos niya tayo sa kasalanan. Diyos po yung Panginoong Yesus. Siya po yung Diyos sa lumang tipan. O, wala pong nakilala silang Diyos doon, kundi yung Panginoong Yesus. Siya yung tumubos din sa kasalanan. Kasi yung lahat po ng tao, pati buong mundo, binigay niya ng Ama sa Kanya. Kaya ang nakilala nilang Diyos doon, yung Panginoong Yesus. Yun po yung sinasampalataya ni Moises. Yun yung Panginoon ni David, di ba? Siya yung bato na itinakwil ng mga tao sa bansang Israel nung kapanahunan po ni Moises. Ito pong sabi ng banal na kasulatan dito. Kasi siya yung Diyos na nakilala nila doon, na iisang Diyos lang. Yung Diyos na yun, yung may manang Diyos ang tinutukoy po doon. Kasi binigay na nga ng Ama lahat sa Kanya yan, yung lahat ng mga bagay. Kaya siya po yung nakilala ng Diyos doon, yung gumabay kay Moises. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Yung Diyos po na mayroong mana, the God-given inheritance, ganun. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito, yung Diyos na mayroong mana, ang nagkatawang tao para matubos niya tayo sa kasalanan, di ba? Ito yung sa mga awit, 82:8. Bumangon ka, O Diyos, hatulan mo ang lupa. Sapagkat iyong mamanahin ang lahat ng mga bansa. O, pinababangon yung Diyos dito. Yung Diyos na pinababangon, yung may mana. Yung Diyos na mayroong mana. Sapagkat iyong mamanahin ang lahat ng mga bansa. O, yung Diyos na tinutukoy po rito, yung Panginoong Yesus. Kasi binigay na ng Ama sa Kanya yung mga tao, yung mga buong mundo. O, siya po yung nag-aalaga lahat niya, nag-aasikaso. Siya po yung Diyos na nakilala nila doon sa lumang tipan, yung Diyos purong merong mana. Yun po yung Panginoong Yesus. Siya yung batong nakilala ni doon. Isa lang yung kinikilala nilang Diyos sa lumang tipan, yung Panginoong Yesus. Yung nga lang, itinakwil nila, hindi sila sumunod. Kasi hindi po pagsunod sa utos ng Diyos, pagtatakwil po yun. Yun po yung ibig sabihin ng tinakwil nila yung Diyos. Pagka alam niya yung utos, tapos di mo sinusunod, pagtatakwil po sa Diyos yun. Gaya ng mga Israel, nakilala nila yung Diyos o hindi pa sumunod. Itinakwil nila yung Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito, no? Kasi isang Diyos lang yung pumatnubay sa kanila dito, yung Panginoong Yesus po yun. Isa lang nakilala nila ng Diyos. Kasi nga since ever pa, yung mga tao, binigay na ng Ama sa Kanya yan. Kaya siya yung, hindi nila alam, yung Panginoong Yesus pala yung gumagabay sa kanilang Diyos. Ganun po. Ito sabi, siya lang mag-isa yung pumatnubay sa kanila oh. Pero ito, basahin ko muna uli sa inyo to, no? Kasi yung Diyos na tinutukoy doon, yung binasa ko sa inyo sa mga awit, yung Diyos na may mana, at saka sa Isaias, yung naglingkod sa kasalanan, di ba? Yung Panginoon na tumubos, na may lalang. Ito yung Diyos na may mana, sabi rin dito sa Deuteronomio 32:9. Sapagkat ang bahagi ng Panginoon ay ang kanyang bayan. Si Jacob, ang bahaging mana niya. Mana ng Diyos ng Panginoong Jesus yan, yung mga tao. Lahat ng mga bagay. Kaya siya yung nakilala nilang Diyos. Isang Diyos lang yung pumatnubay sa kanila nung kapanahonan ni Moises.
yung Panginoong Yesus yun. Gaya sabi dito sa Deuteronomio 32:12. Ang Panginoon mag-isa ang pumatnubay sa kanya at walang ibang Diyos nakasama siya. O, walang Diyos nakasama siya. Yun yung pumatnubay sa kanilang Diyos, yung Panginoong Yesus. Yung itinakwil nilang bato, yung Panginoong Yesus po. Kaya po yung Diyos na bato na tinutukoy sa banal na kasulatan, yung Panginoong Yesus. Ito, basahin ko sa inyo rito. Para malaman nyo, yung batong Diyos na yon, yung Panginoong Yesus ni tinakwil ng bansang Israel nung araw, nung kapanahunan ni Moises. Ito po sa Deuteronomio 32:1-4. Makinig kayo o mga langit at ako'y magsasalita. At pakinggan ng lupa ang mga salita ng aking bibig. Ang aking aral ay papatak na parang ulan at ang aking salita ay bababa na parang hamog gaya ng ambon sa malambot na damo at gaya ng mahinang ambon sa gugulayin, sapagkat aking ihahayag ang pangalan ng Panginoon. Dakilain ninyo ang ating Diyos. Siya ang bato, ang kanyang gawa ay sakdal. Siya ang bato, yung Diyos po yun, yung Panginoong Yesus na bato. Sapagkat lahat niyang daan ay katulan. Isang Diyos na tapat, walang kasamaan, matuwid at banal siya. Diyos siyang tapat, sabi rito, siya yung batong tinakwil ng mga tao, di ba? Sabi rito, hindi sila yung, pag hindi kasi sumunod sa utos ng Diyos, pagtatakwil sa kanya yun Patuloy ko po. Ngunit tumaba si Jeshurun at tumutol. Ikaw ay tumaba, ikaw ay lumapad, ikaw ay naging makinis. Na magkagay, kanyang pinabayaan ang Diyos na lumalang sa kanya. Pinabayaan nila yung utos ng Diyos, pati Diyos At di walang kabuluhan ang bato na kanyang kaligtasan. Yung bato pa lang yun, yung Diyos yun, yung bato. Ganun, sabi rito. Nagain sila sa mga Diyos-Diyosan. Patuloy ko. Siya'y kinilos nila sa paninibugo sa ibang mga Diyos sa pamagitan ng mga karumal-dumal. Minungkay niya siya sa kagalitan. Kanilang inihain sa mga demonyo na hindi Diyos, sa mga Diyos na hindi nila nakikilala, sa mga bagong Diyos na kalilitaw pa lamang, na hindi kinakatakutan ng inyong mga magulang. Sa batong nanganak sa iyo ay nagwalang bahala ka at iyong kinalimutan ang Diyos na lumalang sa iyo. The stone of the Israel is a God. Sabi rito, di ba, yung Diyos na nanganak sa iyo, siya yung may lalalang. Kasi isa nga sa ang Panginoong Yesus na may lalang sa tao. Kasi nga, di ba, sabi nga sa Genesis, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. Isa yung Panginoong Yesus. Tapos sabi sa gawa naman, na pinatay niyo ang lumikha ng buhay. Di ba? Sabi sa gawa 3:15. Kaya isa siya sa manlalalang, yung tinakwil nilang bato rito, yung Panginoong Yesus, yung gumabay sa kanila kila Moises, yung Panginoong Yesus po yun. Ito sabi ng banal na kasulatan. Siya yung sinasampalataya nila ng Diyos, siya yung gumabay sa kanilang Diyos, yung bato. The stone of the Israel is a God. This is our topic, di ba? Pero yung batong yun is a God, yung Panginoong Yesus po yun. Ito po sabi sa yung itinakwil nilang bato na gumabay sa kanila, yung Panginoong Yesus, dito po sa unang Korinto 10:1-4. Sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo maalaman na ang ating mga magulang ay nangapa sa ilalim ng alapaap at ang lahat ay nagsitawid sa dagat at lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat at lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa Espiritu at lahat ay nagsiinom din ng inumin ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong yaon sa Espiritu na sumunod sa kanila
At ang batong niyaon ay si Kristo. O yun pala yung bato na sa lumang tipan, yung Diyos yung, di ba, nasabi sa Deuteronomio. Yun yung tinakwil nilang bato, yung nasa Deuteronomio 32. Yung Diyos yung bato doon sa 32, yun po yung Panginoong Yesus, yung gumabay kay Moises. Ang batong niyaon ay si Kristo, sabing ganon, o di ba, sabi rito. Pero pinatunayan din ng Panginoong Yesus yan na siya talaga yung batong itinakwil doon sa lumang tipan, yung kapanahunan ni Moises. Siya po yung batong itinakwil. Sinabi rin yun ng Panginoong Yesus, siya yun. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Dito po dito po sa Mateo. Siya yung tinakwil nilang Diyos doon, yung bato na gumabay sa kanila, yung kapanahunan ni Moises. Kasi pinatotohanan ng Panginoong Yesus na siya yon. Ito sabi po sa Mateo 21:42. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan? Ang batong itinakwil na nagtayo ng gusali, ang siya ring ginawang pangulo sa panulok. Ito'y mula sa Panginoon. Ito'y kagilagilalas sa harap ng ating mga mata. O, pinatunayan ng Panginoong Yesus, di ba? Yung itinakwil nilang bato, yung Panginoong Yesus yung ganoon. O, sabi rin ni Pedro, yung tinakwil nilang batong Diyos doon. O, ito, sabi rin naman din ni Pedro, yung tinakwil nilang Diyos na bato, yung Panginoong Yesus. Ito, sabi rin dito ni Apostol Pedro, dito po sa unang Pedro 2:4. Ito po sa unang Pedro 2:4. Siya yung batong itinakwil talaga ng mga tao nun, yung Panginoong Yesus. At siya rin yung manunubos ng mga kasalanan. Sabi sa Isaiah, di ba? Ito po sa unang Pedro 2:3-4. Kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya, na kayo magsilapit sa Kanya na isang batong buhay. Na isang batong buhay, sabi rito. Nasa katotohanan ay itinakwil ng mga tao. Siya yung tinakwil ng mga tao, di ba? Noong kapanahonan ni Moises, tapos yung nagkatawan tao siya, pinako sa krus, hindi sumampalataya yung mga ibang Hudyo. Yung ibang Hudyo lang, pero hindi po lahat. Tatapos sa Diyos ay hirang mahalaga. Siya yung batong yun yung bato. Siya yung Diyos na bato sa lumang tipan, yung Panginoong Yesus. Mag-isa lang siyang Diyos doon na gumabay kasi nga yung mga tao binigay na ng Ama sa Kanya yan siya nag-aalaga basahin ko sa inyo muli. Na kayo magsilapit sa Kanya na isang batong buhay. Siya yung bato talagang itinakwil doon sa Deuteronomy. Yun po yung sinasampalataya ni Moises. Yun din po yung Panginoon ni Haring David. Nasa katotohanan, itinakwil ng mga tao. Datapos sa Diyos ay hirang mahalaga. Mahalaga yon. Sabi nga, sa kanyang nananampalataya, ito sabi rito sa banal na kasulatan, kung sumasampalataya ka sa Panginoong Yesus, hindi ka mapapaya, sabi ng banal na kasulatan, di ba? Ito sabi sa unang Pedro 2:6-8. Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan. Narito, aking inilalagay sa Sion ang isang batong panulok na pangulo hirang mahalaga. At ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapaya. Sa inyong ang nananampalataya, siya ay mahalaga. Datapot sa hindi nananampalataya, ang batong itinakwil na nagsipagtayo ng bahay ay siya naging pangulo sa panulok. At batong katitsuran at bato na pangbuwal. Pangbuwal siya, yung Panginoong Yesus. Pangbuwal siyang bato at saka siya rin yung batong kaligtasan. Siya po yung batong itinakwil doon sa lumang tipan. Yung Panginoong Yesus, yung Diyos na mayroong mana.
Siya po'y nakilala nilang Diyos, yung Panginoong Yesus. Kasi nga, binigay na ng Ama sa Kanya yung lahat ng mga bagay. Ganun po, siya po'y nakilala nilang Diyos. Kasi nung kapanahunan ni Moises, siya yung sinasampalatayanan nila, yung Panginoong Yesus na Diyos. Kasi bawal silang bumanggit ng pangalan ng Diyos at saka magkain sa ibang Diyos. Bawal po yun. Pinapatay po rin nila Moises yung mga sumasamba sa ibang Diyos saka sa ibang pangalan. Isa lang pangalan ng ating Diyos, Jesus Christ lang po. Magkapangalan po sila ng Ama. Kasi bawal pong sumamba, maghain sa ibang Diyos, pinapatay yun. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Exodo 22:20. Yaong magkain sa anumang Diyos, liban sa Panginoon lamang, ay lubos na papatayin. O, pinapatay po kasi yung maghain sa ibang pangalan ng Diyos eh. Kaya yung ating Diyos, isa lang po pangalan nun, Jesus Christ lang, magpapangalan sila ng Ama. Isa lang naman ang ating Panginoon. Pero Panginoon natin yung mag-ama, di ba? O, ganun. Ayun, pinapatay kasi yung mga nag-aayin sa ibang pangalan ng Diyos at bumanggit na ibang pangalan ng Diyos. O, basahin ko sa inyong muli rito. Dito po sa Exodo 22:20. Yaong magkain sa anumang Diyos, liban sa Panginoon lamang, ay lubos na papatayin. O lamang, sabi lamang, isa lang yung Panginoon, di ba? Sabi nga, mapalad ang bansa na ang Diyos ang Panginoon. Yung Panginoon kasi Diyos yun. Maginhawang bayan na Diyos ay Panginoon. O yun po, isa lang yung ating Panginoon, yung Panginoong Yesus yun. O ito rin po yung sabi sa Deuteronomio, yung sumamba sa ibang pangalan ng Diyos, o pinapatay po doon yung mga sumamba sa ibang pangalan ng Diyos, magain sa ibang pangalan ng Diyos. Yung Diyos na sinasamba nila, yung Panginoong Yesus na po yun, di nila alam. Kaya nga pinaliwanag ni Moises, di ba? Ay ng Panginoong Yesus, pinaliwanag niya, siya yung baturon, o di ba? Pinaliwanag din ni Apostol Pablo na lumabay sa kailang batong Diyos, yung Panginoong Yesus, di ba? O siya po yun. Bawal kasing sumamba o magkain sa ibang pangalan ng Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Dito po sa Deuteronomio 18:20. Ngunit ang propeta na magsasalita ng salitang may palalo sa aking pangalan na hindi ko inuutos sa kanyang salitain o magsasalita sa pangalan ng ibang Diyos, ay papatayin niya ang propetang yaon. O pinapatay yung propeta pag nagsalita sa ibang pangalan ng Diyos. Kaya yung Diyos natin sa lumang tipan, yung Panginoong Yesus po yun. Yung gumabay sa kanila sa alapaap, kila Moises, yung Panginoong Yesus po yun. O, basahin ko sa inyo muli. Ngunit ang propeta na magsasalita ng salitang may pagpapalalo sa aking pangalan na hindi ko inutos sa kanyang salitain, o magsasalita sa pangalan ng ibang Diyos, ibang mga Diyos, ay papatayin niya ang propetang yaon. O pinapatay yung propetang yaon, sabi dun yung magain sa ibang pangalan ng Diyos. Yun po yung batong Diyos, yung Panginoong Yesus po yun. Yung gumabay sa kanila, yun po yung Diyos na sinasampalatayan ni Moises, o yun po yung hari ni David. Yun po, ito, basahin ko sa inyong muli rito. Siya po yung Diyos na yon na na gumabay kila Moises. Isa lang yung pangalan ng Diyos na sinasamba nila, yung Panginoong Yesus. Ito, basahin ko sa inyong muli rito sa unang Korinto 10:1-4. Sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di nyo maalaman ng ating mga magulang ay nangapa sa ilalim ng alapaap at ang lahat ay nagsitawid sa dagat. At lahat ay nangabautismoan kay Moises sa alapaap at sa dagat, at lahat nagsikain ng pagkain ding ayon sa Espiritu, at lahat ay nangagsiinom
ng inuming ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong yaon sa Espiritu na sumunod sa kanila, at ang batong yaon ay si Kristo. O, Panginoong Yesus pala yun, no? Kita nyo nga sa lumang tipan, yung sinasamba nila. Yung po yung sinasamba nilang Diyos, yung Panginoong Yesus sa lumang tipan, yung bumabay sila kila Moises sa dagat na mapula. Nga lang, hindi nila dinig yung Diyos, tinakwil nila, di ba? Sabi, o sinabi rin ng Panginoong Yesus, di ba? Na siya yung batong itinakwil ng mga tao. O sinabi rin ni Apostol Pedro. Yun po yung sinasampalataya ng Diyos nila, yung Panginoong Yesus, yung the stone of the Israel is a God. O yun po, ito, sa katunayan, yun yung sinasampalataya na ni Moises na Diyos, yung Panginoong Yesus, o dito po mababasa sa Hebreo 11:24. Sa pananampalataya ng malaki na si Moises, ay tumangging siya'y tawaging anak na babae ni Paraon, na pinili pa na siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos, kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala, na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo. O, kita nyo nga, sumunod siya kay Kristo. Yung sinusunod ni Moises na Diyos, yung Kristo. Sabi rito sa banal na kasulatan sa Hebreo 24:26, sumunod siya, na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo. Sabihin, o di baling maghirap siya sa Panginoong Yesus, ibig sabihin po nito sa Kristo, kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinitignan ay ang gantimpalang kabayaran. O yun, yun po yung sinasampalatayan niyang Diyos, yung Panginoong Yesus. Yung sabi ng banal na kasulatan. Kasi nga, magkain sa ibang pangalan ng Diyos, pinapatay. Yung Diyos na yon, sabi nga, mapalad ang bansa na yung Diyos ay ang Panginoon. O, ilan ba ang Panginoon? Isa lang, di ba? O, sila yung Panginoon natin, Mag-ama lang sila. O, kaya yung Diyos sa lumantipan, yung Panginoong Yesus po yun. Kasi nga, binigay na ng Ama sa Kanya yung lahat ng mga bagay, Ito po sa mga awit 33:12. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon. Ang bayan na kanyang pinili sa ganang kanyang sariling mana. O yun, kung tinutukoy ditong sa ganyang kanyang sariling mana. O yung Diyos na Panginoon dito, yung Panginoong Yesus po. Ganun po. Itong verse na to sa 33 ng mga awit 12. Yung Diyos na may mana po ang tinutukoy dito. Yun po yung Panginoong Yesus. O, basahin ko sa inyong muli. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon. Ang bayan na kanyang pinili sa ganang kanyang sariling mana. O, yun, binigay kasi ng Ama yung lahat ng bagay sa kanya. Kaya siya po nag-aalaga ng mga tao. Hindi alam ng tao, siya pala yung Diyos na gumagabay sa kanila. Yung Panginoong Yesus, di ba? Gumabay sa kanila sa dagat na mapula. O piniliwanag ni Pablo, yung Panginoong Yesus pala yun, di ba? O, tapos sinabi rin ng Panginoong Yesus, siya yun, yung batong itinakwil nila, sabi ng Panginoong Yesus, siya pala yun, di ba? Ganun po, yun, isa lang yung ating Diyos sa lumang tipan, bagong tipan, ganun po. Kaya yun, basahin ko sa inyo muli na pinatunayan ng Panginoong Yesus, na siya talaga yung batong itinakwil doon sa lumang tipan. Ito sabi ng Panginoong Yesus, basahin ko sa inyong muli rito para maintindihan nyo na siya yung batong itinakwil nila. Ito po sa Mateo 21:42. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi nyo nabasa sa mga kasulatan, ang batong itinakwil na nagtayo ng gusali, ang siya ring ginawang pangulo.
sa panulok. Ito'y mula sa Panginoon at ito'y kagila-gilalas sa harap ng ating mga mata. O, pinatunayan din ng Panginoong Yesus, di ba, na siya nga yung batong yon. At pinatunayan ni Pablo, pinatunayan ni Pedro, o ganoon. Siya po yung Diyos yun, yung Diyos na may mana, ganoon po. Kasi mana ng Panginoong Yesus yung mga tao at saka yung mundo. Para sa Kanya talaga yung mundo, nilalang sa Panginoong Yesus. Ganoon. Sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay, di ba? Sa kalangitan, sa kalupaan, o mga bagay na di nakikita. O siya po yun. Ito sabi sa Colosas. At ukol sa Kanya. Sabi rito, basahin ko sa inyo. Kaya yung kinikilala nilang Diyos doon sa lumang tipan, ang Panginoong Yesus yun. Ito, kasi nilalang sa Kanya, nilalang nila yung mag-ama sa lahat sa Kanya. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Dito po sa Colosas 1:15. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay. Para sa Panginoon kasi yan. Kaya yung gumagabay sa kanilang Diyos sa lumang tipan nun, yung Panginoong Yesus. Patuloy ko po. Sa sangkalangitan, sa kalupaan, sa mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita. Maging mga luklukan o mga pasakop, mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay inilalang sa pamagitan niya at ukol sa Kanya. Kanya lang yan Kaya siya yung gumagabay po yung sa lumang tipan, nung kapanahunan ni Moises. Hindi lang napakilala yung Diyos doon, ng Panginoong Yesus. Sa Kanya yan, sabi rito, ito rin, sabi rito sa sa Roma rin, sabi rito, sa Roma. Sapagkat sa Kanya, dito po sa Roma 11:36, sapagkat sa Kanya at sa pamagitan niya, at sa Kanya ang lahat ng mga bagay, sumakanya nawa ang kaluwalhatian, magpakailanman, siya nawa. Siya nawa. Kaya nga siya yung naglingkod sa kasalanan para matubos niya yung tao sa kasalanan, di ba? Sabi sa Isaias, sabi sa Isaias, siya po yung Diyos yun, yung gumabay sa kanila sa dagat na mapula, tapos sabi rin ng Panginoong Yesus dito, hindi mo ako inanduga ng kalamo, kundi pinaglingkod mo ako ng iyong mga kasalanan. Sabi ng Panginoong Yesus dito. Ito, basahin ko sa inyo rito. Itong muli sa Isaias. Dito po sa Isaias 43:23. Hindi mo dinala sa akin ang mga tupat kambing na iyong mga pinakahandog na susunugin. Pinarangal man ako ng iyong mga hain. Hindi kita pinapaglingkod ng iyong mga handog o niyamot man kita ng kamangyan. Hindi mo ako binili ng mabangong kalamo sa halaga ng salapi o binusog mo man ako ng taba ng iyong mga hain. Kundi pinapaglingkod mo ako ng iyong mga kasalanan. Siya yung naglingkod sa kasalanan ng tao, tinubos niya Iyong niyamot ako ng iyong mga kasamaan. Naglingkod siya sa kasalanan para matubos niya tayo sa... Nagkatawang tao siya para matubos niya tayo sa kasalanan. Tinulungan niya yung binhi ni Abraham, di ba? Sabi rito sa Hebreo. Ito sabi sa Hebreo. Siya po yung nagkatawang taong Diyos na... Sa Kanya kasi nilalang yung lahat ng mga bagay kaya kailangan niyang tubusin yung mga tao sa kasalanan. Ito sabi sa Hebreo po, dito sa 2:10 at saka 14. Sapagkat nararapat sa Kanya na pinag-ukulan ng lahat ng mga bagay at sa pamagitan niya ang lahat ng mga bagay, lahat ng mga bagay, di ba, sa pamagitan niya. Kasi nga, para sa Kanya lahat yan, yung mga tao. At sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian na gawing sakdal, siya may gawa ng kaligtasan nila sa pamagitan ng mga sakit. Sa pamagitan ng mga sakit. Kaya sabi sa Isaias doon,
pinaglingkod mo ako ng iyong mga kasalanan, di ba? Sabi ng Panginoong Yesus. O patuloy ko po. Dahil sa mga anak ay may bahagi sa laman at dugo. Siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipolya o may paghari sa kamatayan. Makatuwid ba ang dyablo na mailigtas silang lahat dahil sa talipin sa buong buhay nila. Sapagkat tunay na hindi niya tinulungan ang mga anghel, kundi tinulungan niya ang binhi ni Abraham. O naglingkod siya sa kasalanan, tinulungan niya yung binhi ni Abraham, saka yung mga taong sasampalataya sa kanya nung nagkatawan tao siya, gano'n. Kaya sabi sa Isaias, di ba, kundi pinaglingkod mo ako ng iyong mga kasalanan, nagkatawan tao siya. Siya po yung Diyos na manunubos, yung ating Panginoon. The stone God in the Israel, siya po yun. Gano'n po. Ayun po, yun po yung ating paksang natapos, yung Diyos na manunubos, saka yung gumabay sa kanila. Siya yung sinasampalataya ni Moises na isa lang ang Diyos. Isa lang ang pangalan ng ating Diyos. O iisa lang din sila ng mag-ama. Ganun. Jesus Christ lang po. Siya yung Diyos na manunubos doon sa Isaias, di ba? Siya po yun. Wala na pong ibang Diyos na manunubos, kundi yung ating Panginoong Yesus. Ganun po. God bless po yung ating pong paksang natapos. The stone of the Israel is a God. The God is this, is our Lord Jesus Christ. The God is a inheritance. Yung Diyos po na mayroong mana, yun po yung Panginoong Yesus. Thank you po. God bless po. Good evening po. Thank you for watching and joining this my life teaching from God. Thank you. God bless. Be careful to everyone. God bless po. Thank you for joining this.